Hello mga kabayan, kumusta kayo? Welcome back sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Yung reaction ko po ngayon ay pag-usapan po natin yung patungkol kay Bong, yung nagkaroon ng pag-uusap ang family ka-business, sila Pinuno ka-business, nandun sila Papa Dins, yung mga kagwangs. Ito yung crucial na desisyon na kanilang pinagkasunduan, para sa akin crucial, no? Tapos, yung mga hiningian ni Pinuno ka-business ng saloobin, bawat isa. At ako din magbibigay ng aking personal opinion patungkol dito. Pero bago ko ituloy, ay nais ko kong pasalamatan kayong lahat, mga silent viewers, new subscribers po sa aking munting kubo, mga nagla-like, nagko-comment at saka nagsishare po. Thank you so much. And please support po natin ang Ka-Business Official, Papa Dins TV, Ka-Business Family, channel po nila na hinahandle po ngayon ni Boss Dave. And ang ating pong mga kagwangs, shoutout na rin, support please, Kagwang Itoy Official, Kagwang by Papaya Official, Kagwang Buknoy Official, Kagwang Burnok Official, Kagwang Bugi Official, at kay Kagwang Bong Official, na kahit mayroon siyang pinagdadaanan ngayon, tuloy pa rin po yung suporta kasi naniniwala ako na darating din yung tamang panahon na magiging okay rin si Bong kasi nga hindi naman ho ito sinukuan. Ayun na kaagad, no? And please, support na rin po yung aking mga kasama mga reactors. Sila po sina Anime Reactors TV, Taong Gala, Kalingap Turak, Ma'am Flores Channel, Alminda Mix Vlog, and Katangay PLC. And MK Hindi Okay. Okay. So ito po mga kabayan, bago ako magbigay ng reaksyon, totally kahapon ko pa napanood yung video, medyo marami lang akong ginagawa. So binabasa ko hati ang opinion ng ating mga taga-suporta po ng Ka-Business Official. At ito nga, hiningian ni Pinuno ka-business ng kanya-kanyang sariling opinion, ang mga kagwangs, gayon din si Mrs. Ka-Business at saka si Papa Dins. Kung ano yung talagang nasa puso nila, yung saloobin nila. So dito kay Bugi at saka kay Burnok, ito si Bugi, ang gusto niya, para sa kanya, dyan muna sa bahay nila kasama si Bong, para nga naman maiwasan talaga yung mga bad influence doon sa lugar nila. At si Burnok naman, para sa kanya, tulungan pa rin kasi nga wala naman ang pamilya, kawawa din naman, mahabang panahon na yung pinagsamahan, pinagtiyagaan nila, kumbaga, kinaya nila yung isang dipa na sinuportahan si Bong, tinulungan, inunawa, nintindi, so ngayon isang dangkal na lang, bibitawan pa ba? Nagkaroon lang ng problema sa puso, na alam natin na bigo ito si Bong sa pag-ibig, so bali, napariwara siya na bahala na siya sa kanyang buhay, kasi nga, hindi niya nakamit ang kanyang pangarap na magkaroon siya ng sariling pamilya. Pero hindi pa naman katapusan ng mundo. Alam natin yan. And dito kay Labay Papaya, kay Kagwang Bay Papaya, kay Kagwang Damulag, kay Kuya Damo, at saka kay Kuya Buknoy, silang tatlo halos pare-parehas ang kanilang opinion. Hindi natin sila masisisi kasi sa tagal ng panahon, lahat tayo ay dumadaan po ng meron tayong mga limitasyon kung hanggang saan ang ating pasensya. Oo, mahal nila si Kuya Bong. So, ayun niya kay Bay Papaya, hayaan na lang kung saan masaya si Bong, di doon na lang. Kumbaga, kung saan ka masaya, suportahan ta ka. Para ganun yung kay Bong. So, ito, ganun din si Kuya Damulag. Siyempre, nangihinayang din na nandyan. Maganda yung buhay ni Bong, may sariling bahay, kung ano yung meron siya. Pero sinayang pa din. At ito din si Kuya Buknoy, ganun din siya, nangihinayang din. Hindi nga natin sila masisisi na kung bakit gano'n ang kanilang naging reaksyon dito, ang kanilang damdamin, kasi nga, puno na. Kumbaga, puno na talaga. Wala na eh. Ano na sila? Umabot na sila sa kanilang limitasyon. Napakatotoo lang po yung tatlo at hindi ho natin sila kailangan husgahan kasi yun ang totoong pagkatao nila. Oo, tumulong, sabihin na natin, what if sa kanilang mangyayari yun? So, alam na natin na talagang may hangganan talaga. It's normal. Kahit naman tayo diba? Susuko tayo Kaya lang, nandun pa rin yung awa, nandun pa rin yung masasaktan ka sa ginawa ng tao. Kaya lang, yun na yung kailangan mong i-give up. Yun ang nila, Bay Papaya at sa kanila, Kuya Damo. Then si Kuya, So, mayroong portion dito, napakinggan natin saglit po, Si Burnok. Lahat naman siguro yan, na natin. Ginawa mo naman ng lahat ng mga kaya na pwedeng sa buhay niya. Pero bumabalik pa rin sa dati niya. Tama yung marami na rin mga pangyayari na ganoon sa katigasan niya ng mundo na
Pero sa kanya, na bumalik siya ulit sa dati. Siguro sa akin, ibalik siya kung sa rehab. Rehab naman siya. Ayun. So sabi nga ni Bruno, kasi nga bumalik sa dati si Bong, pwede i-rehab. Yun ang kanyang opinion. Diba? So, ayan, sari-saring opinion yung mga nangyayari ngayon. Pero okay, doon sa tatlo, dahil medyo sila, kila Kuya Damo, sila Kuya Buknoy at saka si Bay Papaya, medyo sila doon, kumbaga, bitaw na sila kay Bong. Kaya lang, pagdating dito kay Intoy, iba naman yung kanyang pahayag. Talagang unawang-unawa niya si Bong. At siya bibigyan pa rin talaga ng chance. At makikita mo yung kalooban ni Intoy na kahit nga sagad na rin siya. Siyempre naubusan din niya ng pasensya, pero mas pinairal niya pa rin yung malasakit, yung pagmamahal kay Bong. Wait lang, kita ko ba itong Ayan. Pakinggan natin yung sinabi dito ni Intoy. Kasi maraming na-touch doon sa sinabi ni Intoy. Kasi, naiintindihan kita, naiintindihan mo yung si Toy, ayun sa akin naman. Masakit. Sa masakit. Talaga, doon yung malasakit natin kay Kuya Bong. Sinusundo, inaatid kung minsan. Susunod siguro kung directed baka natin. Ayan. Okay. Yun, sinusundo, inaatid kung minsan. Kasi ayaw natin mapahamak. Kuya Bong. Masakit, oo. Pero aminin natin sa mga sarili natin, hindi tayo makikilala dito o wala sa Kuya Bong. Diba? Malaki ang naging partisipasyon ko. Dito nga sa sinabi ni Intoy, yun lang, hindi raw sila makikilala kung hindi dahil kay Bong. Hindi naman sila makikilala kung hindi dahil kay Ka-Business. Si Ka-Business naman ang dito. Yun nga lang, si Bong, oo, malaki rin ang partisipasyon kasi sila yung nauna sila ni Bay Papaya. Bay Papaya din si Bong. Pero ang talagang dito, yung humubog sa kanila, yung nagbago sa kanila ay si Pinuno Ka-Business. Tuloy po natin. Wait lang, nag-off. Ito si Intoy, madamdamin din to kalalaking tao. Siya, yung puso niya, napaka din, busilak, kumbaga. Naghang na yung ko. Sandali lang po, Partisipasyon ko pagdating sa vlog, diba? Sigurado ako walang Bagong Intoy kung walang Kuya Bong na nakilala sa kuya. Ito, diba? Walang Kuya Bong na, walang Borno, walang Bugi, walang Kuya Bong na naging bahagi ng business official. Kasi nung dahil kay Kuya Bong, kaya tayo nandito diba? Ito, yung sinabi dito ni Intoy, walang Kuya Bong, wala sila dyan. Kung wala si Bong, wala sila dyan. Medyo lang to, siguro, yung pinupunto dito ni Intoy, kasi pamilya sila kumbaga sa anak. Si Bong ang simula kay Bay si Bong kasunod. So, kumbaga hindi magtutuloy-tuloy, parang yung ganun na, yun na, pero nakalimutan lang niya, na lang sa isip niya na, kung hindi dahil kay Pinuno Ka-Business nga, wala sila dyan ngayon. Na, ito, sinundan nga kay Bong. Wait lang po. Kaya tayo nandito diba? Andun na lahat ng sakripisyo na ibinigay ni Kuya ni Ate. Pero ngayon pa tayo susuko kung kailan ang laki na ng puhunan na ibinigay natin. Okay, tama. So, yun nga sinabi ng Intoy dito na lahat ng sakripisyo kay Bong, full support na ito sila Pinuno Ka-Business, si Mrs. Ka-Business. Tapos ngayon pa rin daw susukuan dito si Bong. Para sa kanya. Diba? Susukuan pa ba natin yung tao na napamahal na sa atin? Pasaway, oo. Nakakagago. Minsan, tumarating sa isip natin, ano naman itong tao, hindi nakikinig, diba? Oo, pero, aminin natin, napamahal sa atin May mga bagay lang na hindi natin nagagawa. Siguro, pagdating dun sa na kung minsan, nakikita natin, mag-isa lang siya, hindi natin nakakausap. Siguro yun yung pagkukulang na nakikita ko, kaya malayo ang loob sa atin. Pero kung gagawin natin yun, na Bong, dito ka, siguro naman matuturuan natin yun. Pero kasi, pag nakita natin, nakatayo lang doon sa gilid, hayaan lang natin. Diba? Yun yung ibinibiling ko madalas sa inyo. No? Pero papayag.
Ayun. So, ano pala to si Bong? Siguro nag-iisip siya, na kaya lumalayo siya sa grupo. Tapos sinahayaan na lang siya. Siyempre, yung privacy. Alam na, gano'n naman tayo, di ba? Pag nakita natin may kasamahan tayo na medyo nananahimik, di pabayaan muna natin. Kaya siguro yung ibang mga kagwangs, hindi lang nila, hinahayaan lang nila, hindi nila pinapansin. Kaya lang, ang nangyayari, siguro sobra na ng pag-iisip ito si Bong kung ano yung gagawin niya, lalo't-lalo niya na nakikita niya yung mga kasamahan niya, may mga pamilya, nakikita niya may mga anak. Kasi, napansin ko makibata ito si Bong Ano talaga siya na meron siyang anak. So, yun lang talaga yung makakapagpabago ngayon kay Bong, yung magkaroon siya ng sarili niyang pamilya. So, ito kay Intoy, tawag dito, parang nakaka-amaze din yung kanyang pag-uugali kasi nga, yung damdamin niya, yung pagmamahal niya, yung awa niya kay Bong nandoon at hindi ito nawala. So, ganun din naman po sila, sila Mrs. Ka-Business, lahat po sila. So, ang naging desisyon po dito ni Pinuno Ka-Business ay ang tanggapin ulit si Bong, kumbaga bigyan ng chance ulit para hindi na talaga totally mag-umpisa uli doon sa kung saan nila ito nakita noon. Yun nga yung dito, sila Papa Dins. Ang ni Papa Dins is kung maaari iparehab. Parehab pa rin. Pero kay Mrs. Ka-Business naman, ako naniniwala. Naniniwala ako doon sa ni Mrs. Ka-Business. Kumbaga, pabor ako doon sa binanggit niya, sinabi niya na hindi ang pagpaparehab ang magiging solusyon mo para magbago ang isang tao. Nasa sarili po talaga. Totoo yun. Kasi kahit ilang beses kang iparehab, kung paglabas mo, makikita mo yung mga temptation, babalikan mo pa din, wala kang kontrol sa sarili mo, pabalik-balik ka na lang din doon. So kaya ang pagbabago talaga sa ating buhay, nasa sarili, nasa kagustuhan talaga. Kasi ako may kilala akong ganyan na yung binata pa siya, isi-share ko lang yung experience, binata pa siya, barkada, inom, hating gabi, nandoon sa layasan, tapos pag may mga rayot-rayot kasama, tapos, nagbago din naman nung nakakakilala na siya ng matinong tao, yung nakapag-asawa na. Okay na siya. At saka malaking bagay din yung sinasabi ni Burnok pala dito na kung sakasakali man na i-rehab si Bong, kailangan paglabas niya, hindi na dapat ibabalik doon sa lugar nila kasi nandoon pa rin yung makikita pa rin yung mga barkada niya, babalik pa rin talaga siya doon. Hindi maiwasan. So ito yung sinasabi ko noon na kung sakasakali man, kailangan ni Bong na mailayo talaga sa lugar na yan. Na hindi niya makikita yung mga barkada niya. Balik doon sa basic, yung walang mga internet, yung walang makikita na kung ano-ano, para siya, magbago talaga. Kaya lang, yun yung sinasabi ko doon sa lugar nila Pinuno, sa Bulacan, wala naman siya makakasama doon. Pero ang the best talaga dyan, alalay mo na suporta para sa kanya. Kaya lang, matigas na talaga na mahirap ng disiplinahin yung mga ganyang katulad na edad ni Bong na makunat na yan May sariling mundo na yan Matigas na yung ulo niyan Hindi katulad ng bata na pag sinaway mo, ituro mo kung anong gagawin, mapapasunod mo pa. Yan ang sinasabing talaga, pag gurang na, hirap na talaga, hindi na madidisiplina. So, ang na lang dyan, para sa akin yung habaan ng pasensya, pangunawa, ilayo sa mga masasamang, may makikita niya yung mga bisyo-bisyo, mailayo siya doon. Pero yun nga sabi nga ni Pinuno Ka-Business, hindi naman nila kayang bantayan si Bong ng 24 hours. Hindi nila kayang bantayan yan. So, syempre, may mga kanya-kanyang pamilya, ang mga kagwangs, may kanya-kanyang gagawin ang mga yan. So, alangan naman, magtutok lang sila dito kay Bong. Kaya lang talaga, na kay Bong ang pagbabago. At doon pala nakita ko yung sa video ni Kuya Damo na doon sa vlog na yun. Parang nadurog yung puso ko nung may kinakalikot siya. Akala ko kung ano. Tapos ngayon, tinanong ni Kuya Damo kung ano yun, sabi niya susi daw. So, tinapon niya yung susi ng bahay kasi wala na nga daw gamit. Tapos nagtanong siya doon kung may iba nang titira. Sabi nga ni Kuya Damo na siya daw muna patitirahin doon. So, okay lang naman kay Bong, kisa naman daw mapunta sa iba. Parang kinurot yung puso ko na
At kasi nagtanong siya doon kung galit na si kuya sa kanya. Hindi naman galit si Pinuno Ka-Business. Nandun yung bagsak na yung balikat niya eh. Siguro sa isip-isip niya para sa akin, sige, okay lang. Kung bibigay niyo yung bahay na yan, dito na lang ako. Kasi ano na nga siya eh, bigo na nga eh. Wala na siyang pakialam sa buhay niya. So, ang ano pala doon, matutulog siya doon sa likuran, yung sa kulungan ng baboy niya. Kasi wala rin namang gamit yung susi talaga na yun eh, kahit hawak pa niya yun, kasi wala naman na siyang mga doon sa loob. Wala naman na siyang mga gamit, binibenta naman niya na lahat. Kaya nga ginawa yung pinalitan para maiwasan, sabi nga ni Mrs. Ka-Business, baka mamaya maging skeleton na lang. O lahat na matuklap, matira na lang yung semento. Yun ang inaagapan kasi naniniwala ko naman doon na kay Bong talaga yun. Hindi yung basta-basta bibitawan ni Pinuno Ka-Business na ibibigay sa kung kanino lang. Maliban na lang, magdesisyon na talaga si Bong, nag-give up na siya. Pero hanggat nandiyan ang Ka-Business official, hindi sila nag-give up kay Bong. Naniniwala ako na mababago pa rin ang buhay nito. Pambira kasi, mahirap magsalita na kasalanan to nung pinaasa siya nung babae. Doon naman nag-umpisa talaga, kasalanan niya talaga to. Ngayon siguro masaya na yun siya na nakikita ng lugmok si Bong. Akala ko ba habang buhay niyang paninindigan to si Bong. Pakakasalan niya kahit anong mangyari. Kasal-kasalan pa sila online. Tapos hindi naman niya patuto pa rin. So yung sumatotal dito talagang ginamit lang niya yung Ka-Business family. Ginamit lang niya si Bong. Diba? Ayun, na sila eh. Ayun na, nakikita naman natin yung sitwasyon. So yun po mga ka-business naming minamahal, nandito na po ang mga bagong produkto na ini-endorso ng Ka-Business family. Ayan po mga ka-business, meron po tayong mga bagong product na inilo-launch. No? Ito po yung ating gagamit sa pang-araw-araw na buhay natin sa car and motor na accessories. Oh, wow! Ayan, meron po tayong tire block, meron din po tayong magic gatas mga ka-business. Ito po yung pampakintab. At meron din tayong pampabango ng sa helmet, no po. And pwede nyo pong i-check yung ating mga produktong ito sa ating official website ng kabusinessofficial.com. Lahat po ito ginagamit ng Ka-Business family at yun, garantisadong epektibo ka-business. Po mga ka-business, meron din tayong bagong produkto ngayon. Ito po ang warts removal. Uy! Yan. At saka meron din po siyang cream. Effective din po yung mga ka-business. Konting patak nyo lang po. Antayin nyo lang siyang matuyo at siguradong warts removal agad. Wow! At meron din po tayo hair grower. Ito po yung pang-patubo ng buhok. Sa mga nagkakaroon po ng hair loss, try nyo po mga ka-business. Bukan ang ating hair grower. At meron din po tayong panibagong coffee. Ito po ang ating insulin coffee. Para po ito sa mga diabetic na person. Yan. Insulin green coffee with banaba, ampalaya, turmeric, mangosteen, agaricus, mushroom, moringa, lemongrass, clean coffee bean, and non-dairy creamer. At meron din po siyang stevia mga ka-business. Super effective din po itong mga ka-business sa mga diabetic po. At pangbawas din po ito sa mga cholesterol. Kaya please po, mga ka-business, try nyo po insulin green coffee. Alright, at syempre naman po mga ka-business namin minamahal, huwag natin kalimutan ang vitamin C ng Ka-Business family. Shell C Plus, pagka meron ka nito siguradong protect todo. So right mga ka-business namin minamahal, ano pa inaantay nyo? Please, bumili na kayo ng mga produktong in-endorso ng Ka-Business family, hindi lamang para mapanatili ang good health ng buong pamilya, kundi syempre makakatulong pa tayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Alright po, alright. At meron pa, dadagdag ko lang mga ka-business, kung gusto nyong pumuti at lalong bumabot, lumanda, meron po tayong bagong produkto, ang Bandara Revitalizing Set. Oh wow! Ayan, abay nyo na po mga ka-business at siguradong epektibo rin. So yan ang mga ka-business namin minamahal, please avail natin ang mga produktong in-endorso ng Ka-Business family. So yun na, tuloy na panonood. Tira, banaan! So yun, pasalamat tayo kay Pinuno Ka-Business dahil yung naging desisyon niya na andyan pa rin sila para kay Bong. Alalayan nila, tutulungan ito. At pag-pray natin na maging maayos ulit si Bong
At maraming salamat po doon sa mga sumusuporta at sa mga nagbigay ng mga komento na maayaw na rin kay Bong. Kaya lang, wala ko tayong magagawa dahil paano kung mangyari sa atin yun. Maswerte tayo kasi nga kahit ganun pa man, meron tayong mga pamilya. Ito si Bong nagsusolo na lang talaga, mag-isa na lang siya sa buhay niya. Kaya kailangan niya pa rin talaga ng, ayun nga kay Boogie, ng gagabay. Kaya lang, syempre, mauubusan tayo ng pasensya para doon. Kaya yung mga kay Labay, kay Kuya Buknoy, kay Damulag, unawain po natin ang kanilang naging desisyon, ang kanilang naging opinion, yung kanilang saloobin patungkol kay Bong. Dahil normal po yon para sa katulad nila, nakikita nila personal, nakakasama nila si Bong, nagsasakripisyo din sila, pero binabaliwala lahat yon. Nakakapanghinayang talaga. Susuko ka rin talaga Kahit kung ako yon, susuko din ako talaga. Kaya lang, nandoon pa rin yung other side ng ating puso, na maaawa tayo sa tao. Kasi nga, wala ngang pamilya. So, makakaya ba natin na tingnan ito si Bong? Madadaanan natin sa kalsada, nangangalkal ng basura, kasi binitawan na natin. Parang ang sakit, diba? Nakakadurog ng puso yun Unless hindi mo na makikita, okay lang Kaso, nandyan lang sila sa lugar na yan paikot-ikot lang. Kaya makukonsensya ka rin Kaya, shoutout sa'yo, Intoy, dahil sa malambot na puso mo, pangunawa mo kay Bong na, ayan, maging positibo ka para sa kanya. At tulungan mo din, Intoy, kung hanggat maaari, support ka rin kay Bong. Prayer, yun ang magiging isang sandata natin para tuluyan magbago ang isang tao, plus yung action niya na, yun talaga, mawala totally, mailayo siya sa mga taong hindi magagandang impluwensya sa kanyang sarili. Ang laki na ng ipinayat ni Bong, grabe. Wala na talaga. As in, sasabihin niya, okay lang siya. Tapos, hindi na rin pala. Sa itsura lang niya. Nakakalungkot, yung mga ganon. Pero hindi pa ulan lahat, may hininga pa naman si Bong. Swerte nga diba? Dahil, yan, kahit ganyan siya, hindi nagkakasakit Nauulan-ulanan na, lahat-lahat. Na-immune na sa kanya yung sakit. So, yun lang po yung sa akin, mga kababayan. Salamat talaga sa desisyon ni Pinuno na sa comment section yun yung sumisigaw na bigyan ng chance pa sa si Bong, huwag bibitawan. Nanalo po tayo. Although ako hati talaga, syempre, alam ko marami tayo dyan na syempre nandun yung magagalit, maiinis, naiirita dahil nga sa ginagawa ni Bong na hindi niya binibigyan ng importansya yung mga sacrifices ng ka-business family sa kanya. Ay, sabi nga ni Kuya Buknoy, ang ganda nga ng buhay ni Bong pag pumapasok, hindi nila tumulong siya o hindi, okay lang. Kumbaga, iniintindi nila, inuunawa nila. Hindi katulad nila na talaga magtatrabaho as in kung ano yung gagawin nila. So, basta nandyan lang si Bong, makikita nila. Ganun sila kalawak ang pangunawa kay Bong. Kaya lang, syempre, dumating na sila sa sukdulan at yun ang kanila nagnisaloobin patungkol doon. Pero, ayun, okay naman na. Siguro may kasunod pa to sila Pinuno, ay monitor nila yan si Bong. Hindi nila hayaanan yan na mapariwara ulit. Pambihira kasi sana pag-pray natin siya na wala kasi magkakagusto kay Bong sa ganyang sitwasyon niya ngayon. Sino magkakagusto dyan na babae na normal mag-isip din? So kailangan maging maayos muna siya. Bumalik yung dating itsura niya nung kalalabas niya ng rehab, ang ganda ng katawan niya, makilinis. Babalik pa yan basta grabing tiyaga lang, sakripisyo talaga ang gagawin ng ka-business family. Wala pamilya na Si Mrs. Ka-Business, naawa din ako dito Grabe din yung pagmamahal niya kay Bong. Kahit na may mga ginawang pagkakamali noon, sige pa ulit-ulit nilang pinatatawad. Ganun nila kamahal si Bong. Kaya yun lang po yung aking reaksyon. Maraming salamat sa inyo. Patuloy po natin suportahan ang Ka-Business Official, please. Para sa kanilang mga gagawin pa. Para mas lumawak pa yung kanilang ginagawang pagtulong na alam naman natin marami silang mga sinusuportahan na mga nangangailangan dyan. Iba dyan mga off-cam, hindi na nila pinapakita yan. May mga lumalapit sa kanila. Hindi naman sa lahat ng oras, kailangan click ng camera. Ito may tinulungan kami, inabot namin, ganito ikukunan. Naniniwala ako dyan na may mga off-cam silang mga binibigyan. Hindi na kailangan i-vlog pa. Diba? Kaya yung napapanood natin, hanggang doon lang tayo. So siguro kung gusto natin makilala sila ng lubusan, edi pumunta
doon sa bahay nila. Ganun lang yun. Pero para sa akin, sapat na yung mga napapanood ko. Naririnig ko sila. Okay na yun. Saka mararamdaman mo naman kung totoong tao yung isang tao base sa pananalita lang niya. Kaya shoutout sa iyo, Intoy, Papa Din, sa Mrs. Ka-Business, Pinuno Ka-Business, kay Bugi, kay Burnok, Kuya Buknoy, Damulag, at saka si Bay Papaya. Nung time na yun na nandoon na nag-usap-usap sila. At hindi talaga nila majority wins. Yun, para silang nag-meeting kung ano yung gagawin. So, ayan ang nag-decision ni Pinuno. Para kay Pinuno, hindi rin basta-basta mahirap din ang kanyang sitwasyon. Mahirap din yun. Siyempre, maninimbang din siya pero nandun pa rin, nanaig pa rin yung awa at pagmamahal niya kay Bong. Kasi totoo naman nilang minahal yung tao. So, mag-iingat po tayong lahat. Wala po muna akong shout out. Pero kumustahin ko lang po sila Ate Marilyn, si Ate Ninette, kumusta? Kabayan Jessie Lucas, maraming salamat sa patuloy na suporta. Kabayan Julia Pardales, kabayan na si Pascual, Ate Marilyn, Ma'am Marilyn Cabanilla, Ma'am Erlinda Navarrete, kumusta po? Sa pinsan ko, Walls Tradition, and Ma'am Maria Luisa Cartalaba, Ate Ems. So yun lang po yung iba sa ibang pagkakataon na lang po. At mag-ingat po tayong lahat. Pagpreho pala natin, nakita ko sa mga video ngayon na sa Facebook, Marikina River, tumataas yung tubig, may mga binabaha na, kahit po doon sa sa Libis Camarin na dati hindi yung binabaha pinasok na yung mga bahay doon, may mga tubig na. Kawawa naman sila kasi nakatira kami dati sa Camarin. Hindi naman yun kahit malakas yung ulan, diretso lang yung tubig. Pero ngayon may mga pinapasok na yung bahay. Kawawa naman sila. Sana itigil na yung pag-ulan ba. Mag-stop na yun. Kaya ingat po tayong lahat, alarma lang po tayo palagi. Mag-pray. At yun. Hanggang dito na muna po ako. Hanggang sa muli. Ingat po tayong lahat. To God be the glory.